ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Chapter 17, verse 1 to 9. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at tinawakan, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitahin hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Kristo. Please be seated. So, meron po bang bagong first timers dito? Pwede nating i-acknowledge? Wala. Wala tayong walang bagong ngayon. Okay. So ngayong hapong ito, nais kong talakayin sa inyo ang transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo. No? Transfiguration na kung saan ay aalamin natin dito yung significance, yung kahalagahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. No? The importance of the transfiguration of our Lord Jesus Christ. Bakit kailangan niyang mag-transfigure? Ano ang mensahe niya sa mga alagad? What is the message of the transfiguration of our Lord Jesus Christ to His disciples na kung saan ay nag-transfigure siya sa presensya ng 3 alagad na ito? Ano ang mensahe nito at ano naman ang koneksyon nito sa ating buhay sa panahon natin ngayon? Paano natin mai-apply ang mensahe ng transfiguration sa ating buhay sa ating panahon ngayon? Ang the transfiguration of our Lord Jesus Christ is a total change in appearance. Na kung saan ay nagliwanag, sabi niyan sa ating gospel reading, nagliwanag ang kanyang mukha at ang kanyang damit ay nagningning sa kaputian. Na kahit hindi puti ang suot niyang damit, ay nagningning pa rin sa kaputian dahil because of his transfiguration na nangyari sa kanya nung time na yon, no? Kaya itong transfiguration na ito, this transfiguration is a glimpse of His heavenly appearance. Na kung saan ay nakita ng 3 alagad dito sa ating reading, ang kanyang the honor and glory, they had seen the honor and glory of our Lord Jesus Christ nung mag-transfigure siya dun sa Mount of Transfiguration na tinatawag. Nasaksihan nila ang karangalan at kaluwalhatian ni Jesus. Kaya itong nasaksihan nilang ito, naging nagpatutuo. Gaya sabi ni Father kanina, ay pinatutuo ng mga alagad, lalo na si Apostol Pedro, na ipinahayag niya sa kanyang sulat sa 2 Peter, actually binasa natin yan sa second reading, sa 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18, ang sabi riyan, "We were eyewitnesses of His majesty, for He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, 'This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased.' We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain." Basahin natin sa Tagalog. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. This is Apostle Peter speaking,
Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan, ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian sa langit, na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya na ito'y maganap sa banal na bundok. So ipinahayag ni Apostol Pedro, ipinatutuon niya ang kanyang nakita, ang kanyang narinig, na kung saan nakita niya ang karangalan at kadakilaan ng ating Panginoong Kristo, yung kapurihan niya, yung kaluwalhatian. At ito ang isang magandang halimbawa para sa atin na kailangan din nating gawin yung ginawa ni Apostol Pedro, na kapag meron tayong mga bagay na nakita, narinig na mga gawa ng Diyos, lalo na mga salita niya na naunawaan natin, naintindihan natin, we need to testify. Kailangan nating ipatutuo ito gaya ng ginawa ni Apostol Pedro. Ang kabutihan at ang karangalan ng Panginoon upang siya ay papurihan ng mga tao. No? So this testimony of the Apostle Peter is the second confirmation that Jesus is the Son of God. Yung first confirmation ay, ang nagkumpirma rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung natatandaan niyo, if you still remember, nung ating Panginoong Jesucristo, when Jesus Christ fed the multitude, about 5,000 or 4,000 kung di ako nagkakamali, after feeding the multitude, he sent them away and they went to a solitary place, and when they were there, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. He asked his disciples, at ang sabi niya sa kanyang mga alagad, who do people say I am? Sabi niya. Ang sabi ng mga alagad sa kanya, some say you are John the Baptist, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, and others say you are one of the prophets. And then Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, sabi niya. For flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. No? Hindi tao ang nagpahayag sa inyo nito, kundi ang aking Ama na nasa langit. Sabi niya. Iyon ang first confirmation na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Na ikinumpirma ni Jesus kay Apostol Pedro na totoo ang kanyang sinabi. Na ang kanyang sinabi is direct revelation from God to him para ipahayag niya sa kanila na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos. So, yun ang unang kaya makikita natin sa ating reading. Sabi ron sa ating reading, makalipas ang 6 na araw. Sa English, nakasaad doon, after 6 days. No? After 6 days, ibig sabihin, ikinonsider ng sumulat ng Ebanghelyo si San Mateo, St. Matthew, yung pangyayari nung nakaraang 6 na araw bago ang Transfiguration. At ang nangyari nung mga nakaraang araw na yon, ito ngang ipinahayag ni Apostol Pedro, yung confirmation na si Jesus ang anak ng Diyos at ang Kristo. Yun ang nangyari, and then after 6 days, then the Transfiguration came, the second confirmation mula sa Ama na si Jesus ang anak na kanyang kinalulugan. Ito ay pinahayag mismo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagkumpirma sa mga alagad na si Jesus ang kanyang anak na kinalulugdan na dapat pinapakinggan. Kaya tunay na at walang alinlangan, there's no doubt na si Jesus ang isinugo ng Diyos, inirang ng Diyos dito sa sanlibutan para sa ating kaligtasan. Nalala doon? Subalit, kailangan nating makinig sa Kanya. Dahil ang sabi ng Diyos sa mga alagad, the message of God to them is, listen to Him. Sabi dyan sa ating reading. Saan nakalagay yun? Verse 5. While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, this is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. And this is the most important message in the gospel. Dahil direktang sinabi ng Diyos kay Apostol Pedro, narinig mismo ng mga alagad nito ang tinig ng Panginoon. Kaya blessed na blessed sila. They heard the voice of God.
Direktang sinabi ng Diyos sa mga alagad na ito, hindi pinadaan ng Diyos Ama kay Jesus ang mensahe, hindi niya pinadaan kung kani-kanino, direktang sinabi niya sa tatlong alagad na pakinggan ninyo siya. Kaya napakahalaga at napaka-importante nito because God Himself was the one who spoke. It was a direct message from God to His disciples. At ito ang kailangan nating patuloy na ipahayag sa panahon natin ngayon. Ang pakinggan ang ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang pakikinggan, kundi si Jesus. Maging sa ating reading, makikita natin yan, doon nandyan si Moises, nandyan si Elijah, no? Kasama niya at nag-uusap sila. Pero makikita natin dyan, nawala si Moises, nawala si Elijah. And that is a sign na kung saan ay si Elijah at si Moises ay patapos na ang kanilang role. Sabi nga kanina ni Father, Moses is represent the law, and Elijah represent the prophets in the Old Testament. Kaya yung paglaho the fading away of Moses and Elijah while speaking to Jesus is a sign of the end of the law and the prophets in the Old Testament. Katapusan na ng kautusan sa lumang tipan at ng mga propeta, and the last prophet in the Old Testament is John the Baptist. Aside from Jesus, wala nang iba pang isinugo ang Diyos ng mga propeta matapos si Juan Bautista. Kung meron man kayo narinig ng mga propeta sa mga ibang reliyon, siguro propeta ng reliyon nila yon, pero hindi propeta ng Diyos. Di ba? So John the Baptist was the last prophet in the Old Testament na isinugo ng Diyos. Wala nang iba pa. Kaya si Jesus na ang magte-take over from that time up to His second coming. Dahil sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Romans chapter 10 verse 1 to 4, ano sinasabi niya? Mga kapatid, sabi niya, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang bayan, ang Israel. Si Apostol Pablo ang nangungusap dito. He was talking to the church in Rome. Sapagkat, sabi niya, saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Nakita ni Apostol Pablo, he saw their seriousness in becoming good, maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Subalit, mali nga lang ang kanilang ang kanilang batayan. Sabi, bakit mali ang kanilang batayan? Dahil ang batayan nila para maging kalugod-lugod sila sa Diyos ay ang mga kautusan. Sinisikap nilang masunod ang mga kautusan. Subalit, gaya na sabi ni Apostol Pablo, walang kahit isa na nakatupad sa mga kautusan. And verse 3, ang sabi yan, dahil hindi nila kinalala ang katuwirang mula sa Diyos. At nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan. Yun ang kanilang batayan. Sariling pamamaraan at ang pananaman nila sa mga kautusan. Hindi nila kinalala ang katwiran ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila sumunod sa pamamaraan itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Can you put the verse 4 in English, please? For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So si Jesus ang katapusan ng mga kautusan sa lumang tipan. Kaya sabi ko, tapos na sina Moises, tapos na sina Elijah. No? Tayong lahat na ginawang matuwid ng ating Panginoong Jesucristo, lahat, Hudyo man o Griego, tayong mga Kristiyano ngayon, we are no longer subjected to the law because Christ has already end the law. No? Tinapos na ng Panginoon ang mga kautusan sa lumang tipan. No? At siya ay nagbigay ng panibagong utos. Tinapos niya ito, pero nagbigay siya ng panibagong utos. At ano yung bagong utos na ibinigay niya sa atin lahat, sa mga naniniwala sa Kanya? That is the law of love. No? John chapter 13 verse 34, sabi rito, Jesus said, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you.
that you also love one another. Ito yung bagong utos. Bakit ito ang binigay niyang bagong utos sa ating lahat na kailangan nating sundin at hindi na yung mga kautusan sa lumang tipan? Romans 13 verse 8 to 10, sinasabi yan, "Or nothing, or no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness against thy neighbor, you shall not covet. And if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law." Hindi lang si Jesus ang katapusan ng kautusan, kundi siya rin ang pag-ibig ni Jesus, ang katuparan, ang kaganapan ng mga kautusan sa lumang tipan. Hindi lang yung moral law, hindi lang yung thou shall not do this, thou shall not do that. Ang sabi niya riyan, if there is any other commandment, are all summed up in the same. Lahat ng mga kautusan sa lumang tipan are summed up in one saying, namely, love your neighbor as yourself. Love does no harm to his neighbor. Sa Tagalog, can you please understand? Ayan, sabi yan, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kaya kung kayo ay mayroong pag-ibig, yung pag-ibig na mula sa Diyos, hindi yung worldly love. If you have love, the love of Christ in you, you have fulfilled the law. You do not need to go back and fulfill the law one by one in the Old Testament. Just fulfill one law, and that is the law of love. Yun lamang ang gawin natin, parang natupad mo na ang kautusan. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Di ba? Kaya tapos na ang mga kautusan. Kaya kailangan si Jesus ang pakinggan natin, sabi ng Diyos. Sundin natin, at yan ay inutos niya sa sino mang maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayong mga alagad ni Jesus, ito ang kautusan na dapat natin sundin. Actually, si Moises, ganun din ang sinabi niya. Na nagpahayag si Moises sa bayan ng Israel that God will going to raise up another prophet like him. At ang sabi niya sa Deuteronomy 18 verse 15, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. Anong sabi niya? You must listen to him. No? You must. Pagka sinabing must or you must listen, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kailangan yun. Imperative. No? Absolute necessity. Kailangan mong gawin yan. Parang required yun para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi ni Moises sa bayang Israel, you must listen to him. Ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Dahil na kay Jesus lahat ang kalooban ng Diyos. Ang plano ng Diyos para sa atin, ang purpose niya, ang layunin niya, the purpose of God is in Christ Jesus. That's why He said, listen to Him. No? Pakinggan niyo siya. Kaya lagi kong sinasabi kapag ka nagsishare ako na makinig lagi sa salita ng Panginoon, paniwalaan, basahin at pagnilayan ang kanyang mga salita at sundin natin to. Dahil ito ang siyang magiging daan para sa atin, kapatawaran ng ating mga kasalanan, paglilinis ng ating buhay, at daan patungo sa buhay na walang hanggan. No? Ang mga salita ng ating Panginoon Jesucristo, yan ang ating susundin sa panahon natin ngayon. Okay? So, let's go back to the gospel. Ang pagbabago ngayon ng ating Panginoon Jesucristo is the transfiguration of our Lord Jesus Christ. Ito ay nangyari habang siya'y nagdarasal. In Luke, dahil sabi sa aklat ni San Lucas, Luke chapter 9 verse 28 to 29, ang sabi riyan, now about 8 days after this saying, he took with him Peter and John and James and went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered and his clothing became dazzling white. Sabi niya, now about 8 days. Baka mag-isip kayo,
Yung sa aklat ni San Mateo, after 6 days, baka sabihin niyo, hindi pareho yan, pareho lang yun. Sorry. After 6 days, what is the day after 6 days? 7th day. Di ba? 7th day. They are in the 7th day sa aklat ni San Mateo. But sa aklat ni San Lucas, about 8 days after, no? About 8 days, pagka about 8 days, ano ibig sabihin nun? Nasa ikapitong araw, di ba? So they are the same. Pareho silang nasa ikapitong araw. Iba lang ang pagpresenta nila. Di ba? So, yung time na yon na nasa ikapitong araw, si Jesus at ang kanyang tatlong alagad ay napunta sila sa bundok para manalangin ang ating Panginoong Jesucristo. So ito yung nagbibigay pang unawa sa atin na ang tunay na nananalangin sa Diyos Ama ay mayroong pagbabagong mangyayari sa Kanya. Kaya ang transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagbabagong niya ay nagbibigay mensahe sa atin na tayo kapag nagdadasal tayo ay meron din supposed to be merong nangyayaring pagbabago sa ating buhay. There's something that will going to change in our lives when we truly pray to God. No? Maaaring hindi pagniningning, baka maghintay kayo pag nagdadasal kayo, maghintay kayo magliwanag ang inyong mukha o magningning ang inyong damit. No, maaaring hindi ganoon. But there's something in your heart, sa kalooban ng iyong puso, kay buturan ng iyong puso, kapag ikaw ay tunay na nanalangin sa Panginoon, ay meron kang mararamdamang pagbabagong mangyayari. Di ba? Halimbawa, kung tunay na nananalangin ng isang tao, kapag kung minsan mapapansin niya, ako nararanasan ko ito, kung minsan napapansin ko na parang nag-iba, may itong pagbabago nangyayari sa akin. No? Hindi mo alam kung ang nararamdaman mo, pero nararamdaman na merong kakaiba sa iyo. Kung dati masungit ka, nakasimangat ka lagi, ngayon, kahit hindi ka nakakausap, nakangiti ka. Di ba? Lagi kang nakangiti kahit magsakala. Mararanasan mo yung pagbabago. Meron nga, kung matigas ang puso mo, unti-unti dumaan mo yan. When you truly pray to God, yung attitude natin, yung character natin, sa pananalita natin, sa pakikiharap sa mga tao, mapapansin natin ang pagbabago sa ating buhay. Di ba? Yan ang isang tunay na dumadalangin at lumalapit sa Diyos. Merong pagbabagong makikita sa kanyang buhay. Kaya ang isang tao na nagdadasal, pero kung walang pagbabagong nangyayari sa isang taong nagdadasal, maaaring hindi siya tunay na nagdasal. No? Maaaring baka nag-perform lang siya ng isang ritual o an obligation, pero hindi siya tunay na nagdasal. Dahil ang isang taong tunay na nagdadasal, kahit paano mayroong pagbabagong magbabago sa kanyang buhay, sa ibuturan ng kanyang puso. Di ba? Our personal prayers should cause us to change. Mga kaidol. And that is the message of the prayer of Jesus doon sa Mountain of Transfiguration. That through prayers brings changes in our lives. Mayroong pagbabago na mangyayari sa ating buhay. Nagdudulot ng pagbabago ang pananalangin lagi sa Panginoon. Nagiging isa kang bagong nilalang. New creation in Christ Jesus. Di ba? There's an inward change or inward transformation na nangyayari sa buhay ng isang taong tunay na nananalangin sa Panginoon. Kaya napakahalaga at napaka-importante ng panalangin. And eventually makikita yan sa panlabas. Pag nagsimula na sa loob, makikita mo yung panlabas. Di ba? Minsan makikita mo, nag-iba na rin pati ang pananamit mo. Dati kung manamit ka, hindi na, basta kung ano na lang. Pero ngayon, dahil sa ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, dahil kumilos ang Panginoon sa iyong buhay, dahil sa iyong pananangin, mayroong pagbabagong nakikita ka sa panlabas. Di ba? At doon natin nakikita yung liwanag ni Kristo sa buhay ng isang taong tunay na nanalangin. Because prayer builds or establishes connection and communication, relationship to Christ and God. When you have a relationship, when you have a connection to God,
siya magliliwanag ang iyong buhay. Di ba? Katulad ng halimbawa ng isang ilaw, yung mga ilaw na yan, hindi magliliwanag yan kung di nakakonect sa switch o sa main panel ng kuryente. Di ba? So, ganun din tayo para tayong mga bumbilya na nakakonect sa Panginoon. And that is through prayer. Ang connection natin ay yung panalangin sa Panginoon. Kaya kung gusto natin magliwanag ang ating buhay, keep on praying. Keep on praying to God. Diba? Kaya ni-encourage ko kayo na keep on following the Lord, keep listening to His Word, and praying to God until changes comes. Huwag tayong huminto hanggat walang pagbabagong mangyayari sa ating buhay. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Let us all stand up.